Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys. Ngayon po ay December 19, 2024 at 6 na araw na lang Pasko na. Kaya advance Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Okay, pag-usapan natin itong PhilHealth. Hanggang ngayon, hindi ba matapos-tapos itong usapin ng PhilHealth? At habang tumatagal, mas lalong umiinit ang usaping ito. Kahit na nagpaliwanag na, actually, ang dami na po nagpaliwanag na si Presidente Marcos. Bakit zero ang budget ng PhilHealth? Nagpaliwanag na rin itong mismong hepe ng PhilHealth. Nagpaliwanag na rin itong secretary ng DOH. Pero marami pa po sa ating mga kababayan ang hindi po kontento doon sa kanilang mga pinagsasabi o satisfied doon sa kanilang pinagsasabi. At isa na po dyan ay itong si Magno Cielo, mga kababayan. At si Doc William nagsalita na rin. Pero yun yun, si Doc William, tahimik lang yan, pero nagsalita na rin siya tungkol sa issue ng PhilHealth. So, bago natin unahin itong si Cielo Magno kasi mga kababayan, ay nagsagawa po ng parang munting rally para isigaw po nila ang kanilang hinanaing tungkol po sa PhilHealth at tungkol po dito sa national budget. Kasi po mga kababayan, sabi nila, itong 2025 national budget, ito raw po ay anti-poor at pro-politiko. Ang pinagsisilbihan na siniserve ng 2025 budget ay ang mga politiko, hindi po ang taong bayan, hindi po ang pangailangan ng mga mahihirap na Pilipino. Kaya po yung sinabi niya, actually marami po sa kababayan natin, Ted Filon nagsalita na. Ang dami na pong nanawagan na unang-una, i-veto. Huwag pirmahan itong 2025 national budget kasi yun na maraming butas. At parang tila ba ginawa nila yung national budget para lang sa kapakinabangan ng mga kapwa nila politiko. So, bago natin pakinggan itong si Cielo Magno. By the way, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakilala kay Cielo Magno. Si Cielo Magno Gatmaytan, mga kababayan. Ito, pakita ko muna yung, ito pong nasa ating screen. Ayan po, si Cielo Magno. Yan po yung may hawak na mikropono. Si Cielo Magno, mga kababayan, ay former undersecretary ng Department of Finance. Okay, naglingkod siya bilang undersecretary simula August 2022 hanggang September 4, 2023. Pero po siya po ay nag-resign sa kanyang pwesto pagkatapos po niyang i-criticize itong Executive Order number 39 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nag-i-impose ng price ceiling dito po sa rice prices. Ang ginawa ni Cielo Magno ay nag-post po siya itong basic graph ng supply and demand curve sa kanyang Facebook page at pinapakita po ron paano itong price cap can lead to rice supply shortages and may negatively affect farmers and consumers. So, doon sa kanyang post, tinamaan po at nagalit po itong Malacanang. Sabi naman ni Secretary Lucas Bersamin, she clearly does not support the administration in its programs for nation building. Kaya naman dahil dyan, siya po ay nag-resign. Kasi mahirap na po maglingkod sa isang gobyerno. Kung medyo teryado ka na teryado ka na at kitang-kita daw na hindi na siya sumusuporta sa programa ng presidente, siya lang naman ay nagsasalita ayon sa kanyang naiisip o ayon sa kanyang nalalaman. So minsan, alam niyo mga kababayan, minsan mahirap din maging matalino Kapag matalino ka, marami kang alam at nagsalita ka laban sa gobyerno, sigurado tanggal ka. Sigurado sisipain ka. So inunahan na niya kaysa naman sipain siya. Siya po ay nag-resign. Ayan po si Cielo Magno. Mamaya pakinggan natin yung sinasabi niya dyan sa rally. Pero bago yan, silipin muna natin itong hinaing ni Doc William. Si Doc William, minsan lang magsalita yan, pero kapag nagsalita yan, talaga namang ibig sabihin, malala na. Ito nga pinag-uusapan natin dito sa PhilHealth. Ito mga kababayan, basahin natin itong caption ni Doc Willie Ong.
Sabi ni Doc William, bakit ayaw gamitin ng PhilHealth ang 500 billion reserve funds niya? Kasi kaya nga mga kababayan, kaya hindi nabigyan ng pondo itong PhilHealth. Kasi nga ang dami niyang reserve funds. Kaya sabi nila, ba't bibigyan mo pa ng pondo yan? Dami-daming pera niyan. Pag magdadagdag ka ng pera, ng pondo, ang mangyayari, may stock lang sa bangko katulad ng 500 billion. Pag gano'n, huwag mo nalang bigyan ng budget. Yun ang sinasabi ng gobyerno. Pero ngayon, hindi na po pinag-uusapan ngayon ng Huwag na po natin munang pag-usapan yung pagbibigay ng budget. Pag-usapan natin yung budget. Bakit umabot po ng 500 billion yung budget? Kapansin-pansin naman mga kababayan, ang dami pong mga kababayan natin na hospital na halos kakapiranggot ang nakukuha dyan po sa PhilHealth. Halos kapiranggot lang mga kababayan. Ba't ganun? Ba't nagkakaganon? Kaya, sabi ni Doc William, bakit ayaw gamitin ng PhilHealth ang 500 billion reserve funds niya? Sabi niya, ito raw ang hinaing ng tao. First of all, PhilHealth, makinig kayo. I will repeat our kind request coming from the Filipino people. Pwede ba, PhilHealth? Total, ang laki-laki ng pondo mo, 500 billion. Baka pwede naman. Sabi ni Doc Willie Ong, we want chemotherapy for cancer patients, ASAP, at least 1 million each patient mula sa PhilHealth. Baka pwede naman sagutin ng PhilHealth. Sabi ni Doc Willie Ong, 1 million sa chemotherapy. Baka pwede naman gano'n, 1 million kada isang pasyente na cancer patients. 1 million na para sa chemotherapy kasi mabigat po yan mga kababayan. Paano na lang kung wala talagang pera tapos magkikimo ka? Puti si Doc William, may budget yan. Kahit pa paano malaki ang kita niya sa YouTube, sa kanyang social media. Paano ang mga ordinaryong Pilipino? Ibig sabihin, hayaan mo na lang na madedo ka kasi wala ka pang chemo laki-laki ng pondo ng PhilHealth. Baka pwede naman daw nasagutin na, bigyan ng 1 milyon pang chemotherapy itong ating mga kababayang cancer patients. Pangalawa, we want free angiogram, angioplasty, heart bypass, CT scan, MRI, PET scans. Yan. Baka pwede naman daw libre na yung angiogram, angioplasty, heart bypass, CT scan, MRI, PET scans. Baka pwede namang expand ang inyong mga coverage. Total, ang laki-laki ng pondo ninyo, 500 billion. Baka pwede naman pagbigyan nyo kami, sabi ni Doc Willie Ong. Okay, eto na. Ang goal dapat ng PhilHealth ay magbigay ng pera sa members at mahihirap. Hindi goal ng PhilHealth ang mag-ipon ng pera kasi yun po yung nangyayari mga kababayan Kung napanood nyo yung dyan sa hearing dyan po sa Good Government ba yun o Quadcom? Sa Good Government ata. Natanong nila yung PhilHealth. Kasi eto palang hepe nila, yung namumuno sa PhilHealth, dating magaling po siya sa investment. Ang ginawa nito ay ininvest yung pera, pero ang napapansin ng taong bayan, konti lang ang napupunta dun sa mga pasyente. So, hindi daw ang goal ng PhilHealth ay mag-ipon ng pera. Bakit kayo nag-iipon ng pera? Para purihin kayo? Sabihin sa inyo, wow, ang galing nyo mag-ipon at mag-invest ng PhilHealth. What a healthy government-owned and controlled corporation, GOCC, dami pera. Ganyan ba? Ganyan ba ang ginagawa ninyo para lang kayo mapuri? Pero sabi ni Doc William, sorry, pero hindi, mali yan. Hindi bangko ang PhilHealth. Ang sabi ng Universal Healthcare Law, use the money, PhilHealth, not save the money. Yan. Huwag niyong ipunin. Ibigay niyo sa mga pasyente. Ibigay niyo sa mga miyembro, sa mga mahihirap, itong pera ng PhilHealth. Bottom line is, dapat kumonti ang reserve funds ninyo sa 2-year buffer lamang, mga 150 billion lang at hindi 500 billion. Mag-buffer kayo, pero dapat 2 years lang. In case na merong emergency, may makukuha kayo in 2 years. Yung buffer ninyo, pero kung 500 billion, sobrang laki. Sa totoo lang, milyon-milyon buhay na ang nawala dahil sa ipon mentality.
ng reserve funds. Sino mananagot sa buhay na nang namatay? Sana maintindihan ito ng lahat. Magdasal tayong lahat, mag-soul searching, may magagawa ba ako para maligtas ang buhay ng mahihirap na walang kalaman-laman sa inyo? Take a risk para matapos ang problemang ito. Pray and pray, sabi ni Doc Willie Ong. Ayan po. Bakit kasi ipon kayo ng ipon? Imbis na ibigay ninyo sa mahihirap, sa miyembro, at sa mga walang pera na pasyente, yung pera nyo, ginawa. Walang yan. Ginawang pinatubo yung pera. Pero sa totoo mga kababayan, ang konti ng nabibigay na benepisyo ng PhilHealth sa mga miyembro nito. So para sa akin, ang mas questionin ay itong pamunuan ng PhilHealth, ano nangyari? Ito nga mga kababayan, may nabasa ko kanina lang eh. Bakit pinabayaan ni Duterte na ganyan for 6 years, pinabayaan niya itong PhilHealth? At balita ko, nabasa ko rin, papalit-palit mga kababayan ang presidente ng PhilHealth. In 6 years time ni Duterte, 6 na beses nagpalit ang PhilHealth ng presidente. Bakit ganun? Mahirap kapag siyempre, kanya-kanyang style yan eh. Itong unang PhilHealth president, ibang style. So, hindi tuloy-tuloy yung programa ng PhilHealth dahil nga iba-iba yung presidente. At yung presidente na to, imbis na ang isipin ay yung pera ng PhilHealth ay maibigay sa mga miyembro, ang nangyari, pinalaki ng panalaki, inipon ng inipon, pinatubo ng pinatubo. O ngayon, nakita ng gobyerno, binawasan pa yan nata ng 85 billion eh. Billion ba? Million. O pagkatapos kayo, hindi na kayo binibigyan ng budget. Kasi ang laki ng pondo ninyo. Ba't hindi nyo ibigay sa taong bayan yan? Ayun yung sinasabi ni Doc Willie Ong. Baka pwede namang ilibre ninyo. Ilibre ninyo ang chemotherapy for cancer patients. Ilibre nyo na rin yung angiogram, angioplasty, heart bypass, CT scan, MRI, PET scans. Baka lahat, gusto nyo, ilibre na lang na lahat. Kasi alam nyo sa private, grabe, alam niyo yung check-up sa private, 1,000, 800, 600. At may patakaran pa PhilHealth na kapag hindi ka na-confine, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng makahingi sa PhilHealth. Kailangan i-confine ka para makakuha ka ng pera sa PhilHealth. Miyembro ka. Hindi ba pwede outpatient na papacheck up ka? Tapos hindi daw pwede yung ganun. Ayun yung narinig ko. So, ang daming kapalpakan sa PhilHealth. At ito na nga, dako na tayo dito kay Shelo Magno. Shelo Magno, isa po sa nananawagan na i-veto at ito, sumisigaw na rin siya. Dahil ang dami raw kapalpakan na nangyayari ngayon sa gobyerno. Dati po itong actually hanggang ngayon po ay anti-Duterte to. Anti-Duterte at ngayon mukhang anti-government na rin, anti-Marcos. Bakit hindi? Kasi ang dami na po kasing nangyayaring kapalpakan dito sa gobyerno sa totoo lang. Kaya kung hindi ito ayusin Presidente Marcos, marami magagalit sa kanya. Diba? So tayo naman kasi, sabi ko sa inyo, tayo sumusuporta sa gobyerno, pero pag marami ng kapalpakan sa gobyerno, parang kinakailangan ng kalampagin at kinakailangan magsalita laban dito sa gobyerno kay Presidente Marcos na tingnan niya na huwag siyang magpapaloko doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pakinggan natin, Shelo Magno. Yung pagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayo mga manggagawa, tayo mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap ang pamudmod ng mga politiko, lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pupunta para sa patronage politics, nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa,
walang choice. Walang choice kundi patuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo narito ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, tinawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayo lahat lumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, dinagdagan ang sariling budget ng Senado, dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang manginegos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, wag na gawin! Ang management ng PhilHealth, Sirakin! Sirakin! ang 2025 budget, Sirakin! Maraming salamat. Okay, so yan mga kababayan. Narinig nyo naman si Shelo Magno. So, dapat tingnan ito ng presidente. Baka kasi hindi alam ng presidente ito nangyayari at yung nakapaligid sa kanya, baka yan ang sumira sa kanya. Tingnan maigi pag-aralan. At dito naman sa PhilHealth, kung kinakailangan, palitan nyo, sibakin nyo yung mga nakapwesto dyan. Kasi, imbis na biruin ninyo, mas priority pa nila yung i-invest yung pera ng PhilHealth instead na na itulong sa mga pasyente. Kaya sana pag-aralan ng gobyerno itong nangyari at ito po ay wake up call dito po sa ating gobyerno na pag-aralan itong mga issue, lalong-lalo na may kinalaman dito sa ating healthcare system.